Magandang umaga po muli. Ako po si Tita V at tayo magsama-sama para sa ating morning devotion. Dakilang Ama, kami po ay patuloy na nagtitiwala sa inyo sa araw na ito. Ikaw, Panginoon, ang gumabay sa akin at kailangan ko po ang inyong anointing. I pray, Father, that may you speak in our hearts and also to the hearts of those who are going to listen this morning. Thank you so much, Father, for your presence and for the guidance of the Holy Spirit. In Jesus' name, Amen. I encourage you to share this video. Please finish and click share. At least your few minutes can help rescue kahit isang soul man lang for today. Thank you and God bless. Sa John 3:16, sinasabi, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whoever believes in Him will not perish but have eternal life." Sa John 3:16, punong-puno ito ng pagmamahal at pangako ng Diyos sa kanyang mga anak. Ano nga ba yung tinatawag nating the greatest love of all? Ang love, kapag ito ang pinag-uusapan, ay naaalala natin na, buwan na ng February, love month na. No? Marami sa atin na kapag love ang pinag-uusapan, ay may kasamang kilig. Pero ngayon, ang ating pag-uusapan ay tinutukoy nating greatest love of all. Marahil alam na rin ninyo ito at maraming nakakaalam na ang pinakadakilang pagmamahal na naranasan natin ay ang pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Sa John 3:16, malinaw na sinabi, "For God so loved the world." Sa Tagalog, sapagkat gano'n na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay di mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. God loves us, God loves you, God loves everyone. Lahat tayo mahal ng Diyos. Kaibigan, ikaw, ako, tayong lahat ay mahal na mahal ng Diyos. In fact, tayo ay nilikha ng Diyos upang magkaroon tayo ng fellowship sa Kanya sapagkat ang nais ng Diyos ay makasama natin siya ng habang buhay. Kaya nga, laging pinapaalala sa atin na mahal niya tayo. Sa bahagi ng kung bubuklatin natin ng Biblia, laging ipinapakita doon ang masidhing pagmamahal ng Diyos sa mga tao. Subalit, marami sa atin na mas pinipili natin na lumayo sa Diyos dahil sa kasalanan. Pero, meron bang hindi nagkasala? Wala. Lahat tayo ay nagkasala. Malinaw ang sinasabi sa Biblia sa Romans 3:23, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Lahat naman talaga nagkasala. Wala ni sino mang hindi nagkasala at ang lahat ay di makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos sapagkat ito ang kasalanang minana pa natin kay Adan at kay Eva. At tayo ay nagpapatuloy na nagkakasala habang tayo ay naririto pa rin sa lupa. Sa kabila ng lahat na ikaw, ako, tayong lahat ay nagkasala, hindi naman nawawala ang pagmamahal ng Diyos sa atin, sa iyo at sa akin. Kahit tayong mga makasalanan ay patuloy na nagkakasala, nariyan pa rin ang pagmamahal ng Diyos. Subalit, mahal tayo ng Diyos ngunit hindi niya gusto ang kasalanan na ginagawa natin. Alalahanin natin, laging available ang Diyos. Kaya't nais ng Diyos na linisin ang ating mga kasalanan kasi ayaw niya na mapahamak ang sinuman sapagkat ang kasalanan na meron tayo ang siyang nagdadala sa atin sa kapahamakan. Madalas, di natin maramdaman ang pag-ibig ng Diyos. Iyon ay dahil nga sa kasalanan. Ngunit gaano man katindi ang kasalanan mo, ang kasalanan ko, ang kasalanan nating lahat, meron namang pangako ang Diyos na patatawarin niya ang ating mga kasalanan. Sabi sa 1 John 1:9, "If we confess our sin, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness."
Nangangahulugan lamang na nakahanda ang Diyos na patawarin tayo sa ating mga kasalanan kung hihingi tayo ng tawad sa Kanya. No? He will forgive us because God is faithful and just. Pero kailangan muna tayong mag-confess. Kailangan nating aminin sa Diyos na tayo ay nagkasala. Mahirap manatili sa kasalanan dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yun din ang sinasabi sa Romans 6:23. For the wages of sin is death. Ito yung kamatayan ng ating kaluluwa na matapos ang buhay natin dito sa lupa ay merong ikalawang kamatayan kung hindi natin tatanggapin si Jesucristo sa buhay natin bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, He gave His Son. Sinabi rin yun doon sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Yung nag-iisa niyang anak, yung special niyang anak, Jesus Christ, who died on the cross upang maranasan natin ang buhay na walang hanggan. Jesus was crucified on the cross for our sins in our behalf. He died and He resurrected on the third day. Because of His sacrificial love, yung sacrificial love ng God for you and for me, we can have the eternal life, yung buhay na walang hanggan. And someday, we will celebrate with God in heaven as we live here on earth. Sa pag-alis natin dito sa mundo, we will celebrate with Jesus Christ, with God in heaven. Only if we have the personal relationship with God. Gusto mo bang maramdaman ang pinakadakilang pagmamahal ng Diyos? Gusto mo bang maranasan ang mapayapang buhay? Kahit napakaraming pagsubok dito sa mundo, kahit napakaraming problema, ay pwede nating maranasan ang mapayapang buhay sa piling ni Jesus. Gusto mo bang maranasan ang masaganang buhay? Kahit wala kang maraming pera, kahit wala kang maraming material na bagay, kung ang sagot mo ay oo sa lahat ng mga tanong na ito, ay kailangan mong tanggapin si Jesucristo sa buhay mo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Kaibigan, sundan mo ang panalangin na ito. Sundan mo ang panalangin ito, mananalangin tayo ng dahan-dahan at gawin mo yung tinatawag nating repeat after me prayers ng taos sa iyong puso. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, kailangan kita. Salamat sa pagtubos ng aking mga kasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakasala. Tinatanggap kita sa aking puso, Jesucristo, upang maging aking Diyos at tagapagligtas. Ikaw na po ang manguna sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, kung sumabay ka sa panalangin ito, ang banal na Espiritu ang gagabay sa iyo sa iyong araw-araw na buhay. Ang Biblia ay salita ng Diyos na kung saan ay magbibigay sa iyo ng malinaw na paggabay sa tulong ng banal na Espiritu. Kailangan mo ring manalangin araw-araw sapagkat ito ay mahalagang regular na pakikipag-usap natin sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Kung ikaw naman kapatid ay matagal ng mananampalataya ni Kristo, mahalagang ibahagi mo kung sino si Jesucristo sa iyong buhay upang hindi lamang tayo o ilan lamang sa atin ang magkaroon ng kaligtasan. Minsan nga narinig ko sa aking kaibigan, sabi niya, punuin natin ng langit. Ito ay ating responsibility na upang pagdating ng araw ay sama-sama tayong magdiwang sa langit, kapiling ang ating mga kaibigan at mga mahal sa buhay. Hindi ba't masaya na makikita natin ang ating mga mahal sa buhay doon sa langit? Wala tayong kayamanang madadala mula dito sa lupa.
the best treasure that we can bring to heaven ay yung salvation ng ating mga mahal sa buhay. Sana tao sa puso mo ang iyong pagtanggap, kapatid. At sana maalala mo, kapatid, na ibahagi si Kristo sa ibang tao. Magandang umaga pong muli. I-click niyo po ang share. Baka makatulong na makarescue kahit isang kaluluwa. Love and prayers, Tita V. To God be all the glory. Thank you.